Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi um, sa bawat minuto, nakabantay siya sa atin. Hindi niya tayo iniiwan. Lagi siyang nakatingin sa atin sa mga ginagawa natin. Kaya nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil faithful siya at very loving siya. 'Di ba yung mga, kunyari na may mga anak na kayo or may mga mahal kayo sa buhay, gusto nyo lagi bantayin ninyo. Alam niyo kung ano ang ginagawa. Ganon din si Almighty Father. Kaya lagi tayo magpapasalamat sa Kanya, sa pagmamahal niya, sa pag-aalaga niya sa atin. Never niya tayong iiwan. Unless na lang na kung tayo ang aalis sa Kanya. Kung tayo ang umayaw kay Almighty Father. Pero kahit na umayaw tayo kay Almighty Father, mahal pa rin niya tayo. Yun nga lang, mapapalayo tayo sa Kanya. Yung puso natin sa Kanya, mapapalayo. Kung aayawan natin si Almighty Father at kung patuloy tayong magkakasala, hindi natin siya makakasama sa Heavenly Kingdom. Hindi natin makukuha ang ating mana, ang ating inheritance kung lalayo tayo sa tatay natin. Mapapalayo tayo sa tatay natin kung patuloy tayo nagkakasala. Yung mga sinasabi ni Almighty Father, hindi natin sinusunod. No? Ano ba yung utos sa atin ni Almighty Father? Mahalin siya. At saka yung kapwa-tao natin, mahalin natin. No? Nang itrato natin yung kapwa-tao natin, kung ano man yung gusto natin itrato sa atin, ganoon din natin itrato yung kapwa-tao natin. Mahalin natin si Almighty Father, irespeto natin siya at si Jesus Christ, tanggapin natin dahil si Jesus Christ ang ating Savior and Redeemer. Kaya tayo makukuha natin ng inheritance natin dahil kay Jesus Christ. Wala nang iba. Si Jesus Christ lang ang nag-iisang way para makuha natin yung inheritance natin. Yun ang sabi sa atin ni Almighty Father. Di ba nabasa natin dito sa Bible? Hanapin natin yung isang verse na kalimutan ko na. Pero nabasa natin yan, okay? I-check nyo ulit sa madami na tayo nabasa, di ba? O i-check nyo isa-isa, no? So, kahapon, yung John chapter 4 tayo, na tanggap ni Jesus Christ lahat ng tao. Mayaman, mahirap, babae o lalaki. Lahat tanggap ni Jesus Christ. Wala siyang pinipiling tao. At hindi siya nanghuhusga. Hindi niya tayo hinuhusgahan. At kailangan ay may faith tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. So dito tayo muna sa Matthew chapter 8. So natapos natin yung 7, Matthew 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sinusulat ko kung ano na natapos natin kasi manilimutin ako. So Matthew chapter 8 na tayo sa Matthew. When Jesus came down from the mountainside, large crowds followed Him. So si Jesus Christ, bumaba siya from the mountainside. So bago ito sa Matthew chapter 7, no? Tinuruan muna niya tayo dito sa Matthew chapter 7 na huwag tayong manghuhusga. Dahil kung ano ang panghuhusga natin sa ibang tao, yun din ang panukat na panghusga na gagamitin sa atin. At kung magja-judgment tayo or kung may kailangan tayong ayusin na mga conflict, kailangan righteous judgment or correct yung pag-check natin sa ating mga brothers and sisters. Mag-iisip mabuti, no? At nakalagay din dito sa Matthew chapter 7 na
kung may mga kailangan tayo, lalapit tayo kay Almighty Father. Kasi si Almighty Father, nagbibigay siya ng gifts sa kanyang mga anak. Kung yung mga tatay natin dito sa lupa, nagbibigay ng mga gifts kahit wicked or makasalanan, si Almighty Father pa kaya na siya ang nag-create sa atin, na hindi siya magbibigay ng gifts. Kaya magbibigay ng gifts si Almighty Father. Basta, isisik natin siya. Ask, and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock, and the door will be opened to you. So, at sabi dito sa Bible, di ba, kung may i-request tayo, laging sa pangalan ni Jesus Christ. Okay? Sa ibang verse to, sa ibang verse ng Bible, sa ibang book, na nakalagay doon, hindi ko kasi kabisado, na kung may hihilingin tayo kay Almighty Father, laging sa pangalan ni Jesus Christ. Wala nang ibang pangalan tayong tatawagin. Sa pangalan ni Jesus Christ. Subalit, gagamitin natin si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Pinagamit niya sa atin yung kanyang sarili para tayo maligtas. At saka, narrow yung gate papunta sa heavenly kingdom. Mag-iingat din tayo sa mga false prophets. So, ang mga false prophets, paano natin malalaman? Dahil sa fruits of the Holy Spirit. Alam na natin yung fruits of the Holy Spirit, no? Kabisado na ba natin? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, self-control. Ano pa ba? Nalimutan ko. Kindness, self-control, faithfulness, forbearance. Yun, tama. Love, joy, peace. No? So, kung walang ganitong katangian or fruits of the Holy Spirit, yung mga leader nyo, magdalawang isip tayo, no? At ang leader ay sinabi ni Paul na dapat isa lang ang asawa at maayos ang pamilya. At hindi maihilig mag-iinom ng mga alak. At saka dito yung binanggit sa Matthew chapter 7, yung wise builder. Na para maging wise tayo, dapat yung itatayo nating bahay ay may malalim na pundasyon. Papapalan ba yung malalim na pundasyon? So, dapat yung mga natututunan natin na sinasabi ni Jesus Christ sa atin, ipapractice natin. Para kahit dumating yung bagyo ng buhay or yung mga trials and temptations, tribulations, nakatayo pa rin tayo, matatag pa rin yung pananampalataya natin kay Jesus Christ, saka kay Almighty Father. So, dito na tayo sa, Matthew chapter 8. When Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. So, si Jesus Christ, bumaba siya sa gilid ng bundok at sinundan siya ng madaming mga tao. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Sabi nung taong may sakit sa balat, yung harmful skin disease. Diba yung leprosy, yung kinakain yung laman mo, pati yung mga extremities mo, daliri, nauupod, ganon, pati yung paa nauupod hanggang sa mawalan ka ng fingers, hanggang sa lumiit na yung arms mo, yung parang hanggang buto kinakain, ganon. So may sakit na leprosy yung lalaki na lumapit kay Jesus. Sabi niya, Lord, kung gusto mo, kung willing ka, no? Alam ko na may power ka to heal me. Kaya mo kong pagalingin. Sabi nung taong may ketong.
mapagkumbaba yung taong may ketong, no? Kasi, Lord, if you are willing, Lord, kung willing ka, kung gusto mo, alam ko powerful ka, pero kung gusto mo, mapapagaling mo ako. So, mapagkumbaba yung taong may ketong. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. Sabi ni Jesus, willing ako na gumaling ka. Nakita ni Jesus yung puso ng taong may ketong. Kaya sabi ni Jesus, I am willing. Kasi nakita niya na may pananampalataya sa kanya, yung taong may ketong. He said, so Jesus to, no? Si Jesus said, be clean, maging malinis ka. Immediately, he was cleansed of his leprosy. So, agad-agad, pag si Jesus nagpapagaling, agad-agad, yung may mga sakit, gumagaling. So, ito, nalinis agad yung tao na wala yung kanyang ketong or skin disease na harmful. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone. Ibig sabihin, huwag mong sasabihin sa ibang tao, huwag mo nang ipagsabi. But go, show yourself to the priest, and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. So sinasabi dito ni Jesus na huwag nang ipagsabi, pero ang gawin mo, ipakita mo yung sarili mo sa priest. At mag-offer ka ng gift na ipinag-uutos ng Mosaic Law or ni Moses na dahil sa napagaling ka as a testimony at pagiging thankful dahil napagaling siya. At saka yun din yung pagpapatunay na gumaling na siya sa kanyang ketong. Kasi ganun yung sa Old Testament, no? Pag may mga pinapagaling, pupunta sa high priest, i-check ngayon ng high priest kung talagang magaling na. No? Kaya sabi dito ni Jesus, pumunta ka sa high priest at magbigay ka ng gift ayon sa command ni Moses. Na yung command naman ni Moses na yon ay galing naman kay Almighty Father. Okay? Tapos dito tayo sa verse 5. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Yung centurion, ito ay soldier, pero marami siyang hawak na mga soldiers. So centurion means, di ba, century, di ba, ganun, 100. So 100 na mga soldiers ang hawak nito kasi centurion siya Roman soldier siya. Na in charge sa 100 soldiers. So lumapit ngayon kay Jesus. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. So, nung lumapit yung centurion, sinabi niya kay Jesus, yung tauhan ko, no? Yung aking servant, nasa bahay, hindi makagalaw, at nagsasuffer siya kasi so much pain ang kanyang nararamdaman. So, tinest siya dito ni Jesus. Sabi ni Jesus said to him, shall I come and heal him? Tinanong pa niya yung centurion, no? Kasi gusto makita niya, Jesus, yung faith ng centurion at para malaman din ng mga taong nakikinig or nakakakita, nakasama ni Jesus at para maisulat din dito sa Bible para malaman natin. Kaya, ganito ang sinasabi ni Jesus, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. Sabi niya, Lord, hindi mo na kailangan pang pumunta sa bahay ko, pero sabihin mo lang ang salita para gumaling yung aking tauhan o servant. Sa salita mo lang, gagaling na ang tauhan ko. For I myself am a man with under authority, with soldiers under me. Kasi ako, may authority ako at may mga tao ako na under sa akin, mga soldiers. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant,
do this and he does this. So, yung centurion, alam niya ang gawain ng isang taong may authority kasi siya, may authority din siya, yung centurion. Sinasabi niya sa servant niya, o gawin mo to, ginagawa naman ng servant niya. Pag sinasabi naman niya sa kanya mga soldier na pumunta ka sa ganung lugar, pupunta naman yung mga soldiers niya. So, alam niya, dahil may authority siya. So, alam niya na si Jesus may authority din. Kaya, itong sabi ni Jesus, when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Natuwa si Jesus Christ. No? Ipinakita niya sa mga tao yung faith ng centurion. Kaya niya muna tinanong ng, shall I go? Shall I come and heal him? Kailangan ko ba bang magpunta sa'yo? Alam mo kasi ni Jesus. Okay? Kaya, sabi niya dito, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Alam na ni Jesus ang isang tao kung malakas ang faith o hindi, kung may pananampalataya sa kanya o wala. I say to you that many will come from the east and west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Sinasabi ko sa inyo na maraming mga tao ang manggagaling sa east. Ano bang Tagalog ng east? East and west, no? Magkabilang parte ng mundo. At makakasama nilang kakain sa feast si Abraham, Isaac, and Jacob sa kingdom of heaven. Kasi sinasabi dito ni Jesus Christ na kung if you have great faith, magiging kagaya mo si Abraham, Isaac, and Jacob na kumakain kasama ni Almighty Father in the kingdom of heaven, na nasa heaven. Okay? Kaya tayo, para makasama natin si Almighty Father, kailangan natin ng great faith, pananampalataya, unwavering faithfulness to the Almighty Father and Jesus Christ. Kailangan natin ng great faith. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Pero, yung mga tao na walang pananampalataya, itatapon sila sa labas sa kadiliman. Doon ay may iyakan at yung mga ipin ay nagnanash or yung ipin ay sumasakit. Mag-grind yung teeth nila. Ibig sabihin nito, kung wala kang pananampalataya, imbis na eternal life ang makukuha mo with the Almighty Father, ang makukuha mo ay eternal damnation. Mapupunta ka sa impyerno. Mahihirapan ka dun. Ito ang sinasabi ni Jesus Christ. Kaya, para tayo ma-save, kailangan natin ng faith, pananampalataya kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Ang faith ay isa rin sa gifts of the Holy Spirit. So, yung taong ibabanggitin ko na naman yung taong nakasama ni Jesus Christ on the cross, yung dalawang magnanakaw, yung isang magnanakaw doon ay na-save. Nagkaroon kasi siya ng faith kay Jesus Christ. Okay? Kaya na-save siya. So, ko-compare doon. Hindi lang para display yung dalawang magnanakaw, hindi lang nagkataon na nagkaroon ng dalawang magnanakaw na kasama si Jesus dun sa cross in Calvary. No, hindi lang nagkataon, hindi nagkataon 'yon. Ipinapakita doon na tayo 'yon, na yung isang magnanakaw walang pananampalataya kay Jesus. Yung isang magnanakaw, kahit makasalanan siya, nagkaroon siya ng pananampalataya kay Jesus. Kaya nakasama siya ni Jesus in heaven. Okay? So tayo yung dalawang klase ng magnanakaw na kasama ni Jesus. Magkakaroon ba tayo ng faith kay Jesus? O hindi tayo magkakaroon ng faith kay Jesus? So hindi nagkataon yung dalawang magnanakaw na kasama ni Jesus sa
na naipako. Inalaw ni Almighty Father yun para ipakita sa atin. Yung i-compare. Okay? Then Jesus said to the centurion, "Go, let it be done just as you believed it would." And the servant was healed at that moment. Sige, humayo ka na, umalis ka na. At kung ano yung sinabi mo, yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari. Kaya nung oras din na yon, yung tauhan nung centurion, yung servant niya, ay gumaling nung oras na yon mismo. When Jesus came into Peter's house, verse 14, he saw Peter's mother-in-law lying in bed with a fever. So may mother-in-law si Peter, meaning meron siyang asawa. He touched her hand and the fever left her, and she got up and began to wait on him. So hinawakan lang niya sa kamay yung mother-in-law ni Peter, gumaling na. Kaya tumayo na yung mother-in-law ni Peter at nag-antay na sa kanya. Pinagsilbihan na niya si Jesus ng makakain. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all the sick. So, nung gabi na, maraming mga demon-possessed ang dinala kay Jesus. Yung mga taong may sakit sa spiritually, at saka may sakit sa, kasi nung time na ang tawag ay demon possession, yung may sakit sa utak. Pag kasi depressed ka, alam na pabanggit ko na pag depressed ka, mababa ang moral mo, mababa ang spiritual thinking mo, mababa lahat, no? Kaya madali kang makapag-isip ng masama, nasasaktan mo yung ibang tao, na sasaktan mo yung sarili mo. Kasi hindi normal yung mananakit ka ng kapwa-tao mo at sasaktan mo yung sarili mo. Hindi normal yun. Meron kang depression. Gaya ni King Saul. May depression si King Saul. Kaya nga di ba nagpakamatay si King Saul? Kasi iniwan na siya ni Almighty Father. Nawalan siya ng pag-asa si King Saul. So ito, yung demon-possessed na mga tao ay dinala sa kanya at pinaalis niya yung mga spirits with a word and healed all the sick. So sa pamamagitan lang ng salita, napagaling ni Jesus lahat ng mga may sakit at saka mga demon-possessed. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. So makikita ito sa Isaiah chapter 53 verse 4. No? So yung prophecy ni Isaiah ay natupad na, no? He took our infirmities, kinuha niya ang ating mga sakit at ang ating mga kahinaan, and bore our sickness. Yung pain natin, yung suffering natin, kinuha niya. Up to now, ganito ang ginagawa ni Jesus. Kinuha niya ang ating suffering at saka yung pain natin. Iaalay natin kay Jesus kasi kung tayo, wala tayong magagawa, mahina ang loob natin. Para lumakas ang loob natin, iaalay natin kay Jesus lahat. Dahil si Jesus ang malakas. I-acknowledge natin na mahina tayo. Aminin natin na mahina tayo. At ang kalakasan natin ay si Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit. When Jesus saw the crowd around him, verse 18 na tayo, no? He gave orders to cross to the other side of the lake. Nung makita ni Jesus yung crowd, maraming mga tao sa paligid niya, inutusan niya yung na pumunta sila sa kabilang lugar ng lake. And then a teacher of the law came to him and said, "Teacher, I'll follow you wherever you go." So merong teacher of the law na nagtiwala kay Jesus. No? Nagtiwala sa kanya at naniwala sa kanya, sabi, alam niyo naman yung teacher of the law, di ba? Yung teacher ni
ng Mosaic Law. Marami siyang alam sa law na bigay ni Moses na galing kay Almighty Father. Teacher, I will follow you wherever you go. Susundan kita, teacher, rabbi, kahit saan ka magpunta. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. So sinabi to ni Jesus, yung foxes, meron silang mga lungga. At yung mga ibon, meron silang, ano bang tawag sa nest sa Tagalog? Ano bang tawag sa nest? Merong, yung pahingahan ng mga ibon, no? But the Son of Man has no place to lay his head. Pero, ang anak ng tao, Son of Man, si Jesus, wala siyang lugar para ilay niya ang kanyang head. Wala siyang lugar para ma-rest ang kanyang ulo. Wala siyang place to rest. Walang bahay si Jesus. Hindi siya nagtatayo ng bahay. Dito sa lupa, wala siyang bahay. Huh? So yung bahay na tinitirhan niya, nung bago siya nag-start ng kanyang ministry, bahay yon ng kamag-anak ni Mary, ni Joseph, ganon ang bahay na tinitirhan ni Jesus. Nung nag-start siya ng kanyang ministry, wala na siyang tinitirhan na bahay. Nakikituloy lang siya eh. Hindi sa kanya importante magkaroon ng bahay. Kasi alam niya na ang bahay, ang tunay na bahay niya, ang tunay na home niya, is in heaven. So tayo, ang tunay na home din natin, is in heaven. Yung bahay na tinitirhan natin ngayon, nasisira to, nabubulok, na ibibigay mo sa mga kamag-anak mo o na ibibigay mo sa mga anak mo. Hindi panghabang buhay na sa'yo ang tinitirhan mong bahay. Pasalin-salin ang bahay dito sa lupa. So, hindi mo talaga masasabing iyo. So, yung itong bahay na titiran ko, tatay ko nagpagawa na to. Asa na yung tatay ko? Kasama na ni Almighty Father. So, ako na ang nakatira dito. So darating ang time na hindi na ako ang titira dito. Hindi ko na alam kung sino. Pag kinuha na ako ni Almighty Father. Dahil hindi natin alam yung ating future. Kaya ibibigay natin ang ating future kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Kaya si Jesus, hindi siya nag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Ganon din ang gagawin natin. Ang ipunin nating kayamanan ay in heaven. Kasi doon ang tunay na bahay natin. Baka magtanong kayo, paano ba mag-ipon ng kayamanan in heaven? Magbibigay ba ako ng malaking pera sa congregation? Nagbibigay ba ako ng malaking tithes and offering? Hindi monetary ang gusto ni Almighty Father. Hindi material possessions ang gusto ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, yung tayo, yung pagtitiwala natin sa Kanya at pagmamahal natin sa Kanya. Kung magtitiwala tayo kay Almighty Father at mamahalin natin siya, at sasambahin natin siya in spirit and in truth. At yung mga tao, mamahalin din natin kahit sino pa sila. Yun ang pag-iipon ng kayamanan in heaven. Gagawa tayo ng correct sa paningin ni Almighty Father. Yun ang pag-iipon ng kayamanan in heaven. Ipapractice natin yung ituturo sa atin ni Jesus Christ. Yun ang pag-iipon ng kayamanan in heaven. Kikilalanin natin yung tatay natin, si Almighty Father. Kilala ba natin si Almighty Father? Paano tayo papapasukin ni Almighty Father sa bahay niya kung hindi natin siya kilala? Kailangan natin siyang kilalanin ng lubusan. Paano natin siya kikilalanin ng lubusan? Hahanapin natin siya. Meron tayong initiative to know our Father through the Bible. Hahanapin natin yung tatay natin. Kakausapin natin lagi. Lagi tayong magpe-pray.
In the name of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang bridge natin kay Almighty Father. Wala nang iba. So verse 21, Another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. So yung isa, sinabi niya, susundan niya si Jesus Christ saan man siya magpunta. Ang sagot ni Jesus, wala siyang bahay dito sa lupa. Wala siyang place to rest. Wala siyang pahinga. Puro pagtatrabaho din ang gagawin niya. Ang pagtatrabaho ang gagawin niya ay ang pagpapakalat ng salita ng Diyos. Ang good news. Tapos ito naman isang disciple, sabi niya, Lord, sa una muna, hayaan mo muna akong umalis para mailibing ang tatay, no? May tatay kasi itong isang disciple na to, para mailibing ko yung tatay ko. But Jesus told him, follow me, and let the dead bury their own dead. Pag ang tao, wala nang buhay, yung katawan natin, it's parang kahoy na lang. Itinuro sa akin yan isang lawyer, no? Ano ba tawag doon? Lawyer or attorney, kasi magkaiba yung lawyer at attorney, no? Pero pareho siya nagdonotaryo siya, and at the same time nasa husgado siya. So lawyer, attorney siya. So sinabi niya na ang tao pag wala ng buhay, ang katawan ay para na lang kahoy. So hindi na he, hindi na she, or hindi na person ang isang tao, kundi it na lang, it. Okay? Si Jesus, mas importante sa kanya ang mga taong buhay. Kasi yung mga taong buhay, pwede pang masave yun. Yung mga taong buhay, meron pang pag-asa. Kasi pag ang tao ay wala ng buhay yung body niya, it's either heaven or sa eternal damnation ang punta niya. So wala na dun yung soul niya. Kaya dito sabi ni Jesus, let the dead bury their own dead. Ngayon, yung pangalawang, unang dead na sinabi niyo ito, let the dead, yung mga taong walang pananampalataya. Pag wala kang pananampalataya kay Almighty Father, kino-consider ka na rin na dead. Kaya, ibig sabihin nito, sundan mo ako. Okay? Sabi niya Jesus dun sa tao na gusto niyang ilibing ang tatay niya. Sundan mo ako at hayaan mo na lang na yung mga patay sa pananampalataya, ang maglibing ng kanilang patay. So, makikita natin dito na importante kay Jesus yung mga tao na buhay pa. Yung mga tao na patay na, it's either, gaya sabi ko kanina, nasa heaven or nasa eternal damnation na. Kaya hindi mo na maipagpe-pray yun. Kasi wala na yung kaluluwa niya dun sa body. Ang importante kay Jesus, yung kaluluwa mo nasa body pa. Kasi may pag-asa pa tayong mga buhay ngayon. At i-consider tayo na patay na kung wala tayong pananampalataya kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father. Nagkakaintindihan tayo, no? Verse 23. Then he got into the boat and his disciples followed him. Sumakay ng bangka si Jesus. Kasama yung kanyang mga disciples, sumunod sa kanya. Suddenly, a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. Ang laki nung alon. Nung sumakay sila ng bangka, kasama si Jesus Christ, sumunod yung kanyang mga disciples, nagkaroon ng bagyo. Storm. Tapos, yung hangin, yung wave, nagkakaroon kasi ng wave pag malakas ang hangin, di ba? So, inaabot yung bangka. Alam niyo ba yung nakasakay na ba kayo ng bangka tapos ang lalaki ng mga alon? Nakakatakot, no? Di ba may mga ganon?
Hindi ito nagkataon. Tinetest ni Jesus yung faith ng mga kasama niya. Yung mga disciples niya. Ito ang sinunod na sinabi ni Jesus. But Jesus was sleeping. Si Jesus natutulog siya. No? Kampante si Jesus. Hindi siya nag-aalala si Jesus. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us. We're going to drown. Lord, isave mo kami kasi malulunod na tayo. So, natakot yung mga disciples. He replied, so si Jesus na, no? You of little faith, why are you so afraid? Kayo na maliit ang pananampalataya, bakit kayo natatakot? And then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Nirebuke ni Jesus Christ, pinatigil niya yung hangin at yung mga alon. So nawala yung hangin, kaya wala na rin ang alon. Kaya naging calm yung water. Dahil pinahinto ni Jesus. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. So nagtaka yung mga lalaki, yung mga tao. Anong klaseng tao siya? Kahit na yung wind, tsaka yung alon, yung hangin, sinusunod siya. Kaya ito ay tinest ni Jesus yung faith ng mga disciples niya. So, kulang pa rin ang pananampalataya ng time na to, yung mga disciples ni Jesus. Pero, unti-unti niyang tinuturuan. Kaya nga niya nire-reveal ang sarili niya sa mga disciples, unti-unti, sa mga everyday events. Nire-reveal ni Jesus Christ yung mga bagay na maliliit. Ipinapakita ni Jesus Christ na kailangan natin ng faith sa araw-araw. Di ba, nagkukwento dito sa Matthew, Mark, Luke, John, yung mga everyday events? Naintindihan niyo ba? Everyday events na kinukwento dito sa Matthew, Mark, Luke, John. Everyday events. Tapos si Jesus Christ ang nagmi-miracle, nagbibigay ng solution sa lahat ng problema, sa mga may sakit, sa mga demon possessed. Si Jesus Christ. So si Jesus Christ lahat ang sagot sa ating mga problema araw-araw. Kung may mga bagyo tayong dadaan sa buhay natin, si Jesus Christ pa rin ang ating lalapitan. Dahil nakakapag-calm siya ng storm, nakakapag-calm siya ng kung meron tayong agam-agam, Tagalog, agam-agam, or may takot tayo, si Jesus Christ na nakakapag-calm sa atin. Yung bagyo ng buhay natin, araw-araw, nakaka-experience tayo ng trials and tribulations, no? Si Jesus Christ ang kasagutan. So, ito, yung calms, pinapahinto ni Jesus Christ, yung storm, is sample to. Visual kasi yung mga tao. Hanggang ngayon, visual pa rin ang mga tao, no? Pero, may ibig sabihin din to. Ibig sabihin yung problema din natin, si Jesus ang nakakapag-solve nun. Kahit malakas yung bagyo, si Jesus ang makakapag-solve. Ano nang gagawin natin? Wala tayong gagawin. Si Jesus Christ, doon sa kanya tayo magtitiwala. Wala tayong ibang pagtitiwalaan pa. Si Jesus Christ. When he arrived at the other side of the region of the Gadarenes, 2 demon-possessed men come from the tombs. Di ba, pumunta sila sa kabilang side ng lake. So, doon sa other side, yung region of Gadarenes, meron doon 2 demon-possessed men na nakatira sa libingan. Nilapitan siya, no? Nakaharap niya yung 2 demon-possessed na lalaki. They were so violent that no one could pass that way.
nagwawala yung dalawang demon-possessed people, demon-possessed men na yon. Kaya kung may dadaan na tao doon, hindi makakadaan kasi nga nagwawala yung dalawang demon-possessed. Hindi natin alam kung ano ang paano nagkaroon ng demon possession tong dalawang ito. Pero ang sure tayo, demon possessed sila. May lumulukob sa kanila. What do you want with us, Son of God? They shouted. Alam ng mga demons na Son of God si Jesus. Have you come here to torture us before the appointed time? So, alam ng demon, ano? Ha? Kaya minsan may mga tao na nagpapanggap na kay Almighty Father sila, no? Mayroong mga ganong tao nagpapanggap. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father tsaka ni Jesus. Kasi yung mga demons, alam din nila, no? Na si Jesus ay Son of God. May alam din na Bible verse ang mga demons. Mas kabisado pa nila ang Bible kaysa sa atin na mga followers ni Christ. Kaya nilang i-twist ang Bible. Pero tayo, hindi nila tayo maloloko. Kung meron tayong gifts of the Holy Spirit, kaya lagi tayo magpe-pray kay Jesus Christ. At saka, yung guidelines na binigay ni Jesus kung paano tayo mag-pray, di ba? Iwas tayo sa mga masasama. Ganon ang ipagpe-pray natin. Na yung parang nasa Our Father, yun yung guideline natin kung paano tayo manalangin. Ngayon, itong dalawang tao na demon-possessed, Son of God, they shouted. Ano ang gusto mo sa amin? Dumating ka ba dito para i-torture us, para pahirapan kami? Before the appointed time? Dumating ka ba dito para pahirapan kami bago pa man dumating ang appointed time? So, alam din ng demon na may appointed time na papahirapan sila. Alam ng mga demons. Dito sa ibang verse, no? Ibang version rather. Did you come here to punish us before the right time? Kasi may right time para mapunish lahat ang mga demons at saka yung mga taong hindi nagwininiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. At yun, ayun sa nasa Book of Revelation. Alam din ng mga demon na meron na mapaparusahan sila. Tayo na mga Christian, hindi alam, no? May mga Christian na hindi alam, no? Pero ito mga demon, tinan mo, alam nila. Have you come here to torture us before the appointed time? So, alam nila na may appointed time na matotorture sila, na mapapahirapan sila at maitatapon sila forever sa hell. Doon sila titira, na mapaparusahan sila. Alam nila yon ng mga demons. Kaya tayo dapat na as followers of Christ, magbasa tayo ng Bible, kilalanan natin si Almighty Father. Hanapin natin si Almighty Father. Kasi yung mga demon, alam nila, kaya dapat tayo alam din natin lahat. Ang nasa Bible, kilalanin natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Dahil sila ang kalakasan natin para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok, yung mga snare na gamit or ginagawa ng kaaway sa atin. Ng mga demons, para alam natin at mailayo tayo sa kapahamakan. Sa verse 30, some distance from them a large herd of pigs was feeding. The demons begged Jesus, "If you drive us out, send us into the herd of pigs." So, meron dong alagang mga baboy, no, na pinapalaki yung mga tao. Large herds. So, madami yon. Ano man tawag sa large herd? Yung alagang baboy para ikatay, no? So, nung time na to, kumakain na pala sila ng baboy.
Kasi nagpapadami sila ng baboy eh. The demons begged Jesus, kung papaalisin mo kami sa tao na to, sa dalawang tao na to, papuntahin mo kami doon sa mga baboy. Bakit doon sa mga baboy? Hindi sila pwedeng pumunta sa ibang mga tao. Ang next best na bahay lang nila na dapat na pwede nilang puntahan ay ang mga baboy. Kasi anong ugali ng mga baboy? Mahilig ang mga baboy sa dumi. Ang baboy, pagkaligo mo, babalik ulit siya sa putikan, sa lusak, sa, ano man tawag doon, sa mud. Doon ulit siya maglalangoy, maglalaro. So, ang gagawin mo na naman, papaliguan mo na naman yung baboy. Tapos, yung baboy na naman, gustong-gusto niya lagi sa mud. Ganon ang baboy. Kaya, itong mga demons, doon nila gusto mag-stay sa mga baboy. Doon nila gustong pasukin ang mga baboy. I-possess nila ang mga baboy. Nagkakaintindihan ba tayo? Kasi mga baboy mahilig sa pag niliguan mo, magwawallow again sa mud. Ngayon, yung tao, malinis na, no? Malinis na yung tao, naghingi na ng tao kay Almighty Father. Tama na yung ginagawa niya, pero ang gagawin pa rin niya, babalik pa rin siya sa dati niyang kasalanan, magwawallow agad, magwawallow siya or magpapakalunod na naman uli siya sa kasalanan. Ganun ang tao. Kaya yung mga demons gusto nila sa baboy kasi wala silang mapuntahan tao eh. He said to them, go. So hindi nakikipag-deal si Jesus Christ. Wala siyang mahabang sinasabi. Sa mga demons, walang sinasabi si Jesus. Ano lang sinabi ni Jesus dito? Hindi niya gusto makipag-communicate sa mga madudumi. Sa tao, nakikipag-communicate si Jesus. No? Mahal niya ang tao. Pero, kung demon ang makikipag-usap sa kanya, ayaw ni Jesus makipag-usap. Ang sinabi lang niya, ang haba ng sinabi ng demon, di ba? Sa umpisa, what do you want with us, Son of God? Have you come here to torture us before the appointed time? If you drive us out, send us into the herd of pigs. So, ang sinabi lang ni Jesus dito, He said to them, go. So, they came out and went into the pigs, and the whole herd rushed down the steep bank into the lake and died in the water. So, pumasok yung mga demons dun sa mga baboy. At yung mga baboy na yung nagtakbuhan sa steep bank or sa gilid ng lake, pero mataas, at doon tumalon, no? Nalunod sila. They died in the water. So, nalunod yung mga baboy. Those tending the pigs, yung mga nag-aalaga ng baboy, those tending the pigs ran off, went into the town, and reported all this. So, yung mga nag-aalaga ng baboy, nagtakbuhan, nagpunta sa town, at nireport nila sa mga tao, including what had happened to the demon-possessed men. At ikwinento kung ano nangyari dun sa dalawang demon-possessed men. Then, the whole town went out to meet Jesus. Napaka-ungrateful ng mga whole town na to. Hindi nila mahal yung dalawang tao. Mas minahal pa ng mga tao na yun ang mga baboy. Hindi sila nagpasalamat, oy mabuti na lang, wala nang demon possession itong dalawang tao na to. Okay na namatay yung mga baboy na yan, total mga baboy naman yan eh. Basta itong dalawang tao na to, okay. Hindi ganoon ang nangyari. Nagalit ang mga tao kay Jesus. Dahil namatay yung kanilang mga pagkain na baboy at nawala dun sa dalawang tao. Imbis na magpasalamat pa sila, nagalit pa sila.
Masama ang ugali ng tao. And when they saw him, they pleaded with him to leave their region. Pinaalis nila si Jesus sa lugar na yon. Alam ni Jesus lahat ng mga gagawin niya. Alam ni Jesus lahat ng mga mangyayari. Kaya pinapakita dito sa Bible, ito na sinulat ni Matthew, pinakita niya kay Matthew para maisulat ni Matthew para mabasa natin yung katangian ng mga tao. Masama ang mga tao. Mas mahal pa nila yung baboy. Dahil pag baboy, wala raw silang makakain. Pag namatay yung baboy, anong gagawin nila sa dalawang tao na yun? Hindi nila mahal yung tao. Si Almighty Father at si Jesus Christ, mas mahal nila ang tao kaysa sa mga hayop. Ang tao, kawangis ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Galing tayo kay Almighty Father, anak niya tayo. Special tayo sa paningin ni Almighty Father. Baliwala sa kanya ang mga hayop. Yung mga hayop, ang ginagawa is instinct lang nila yon. Akala ninyo may utak? May utak sila na, pero yung ginagawa nila, instinct lang yon as animals. Tayo, meron tayong soul and spirit. At nakakausap natin si Almighty Father at pwede tayong magtiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Yung mga hayop, walang ganon. Kaya ang mamahalin natin, tao, hindi hayop. Hindi yung mga aso ninyo ang mamahalin ninyo. Minsan mas maganda pa ang trato ninyo sa aso ninyo kaysa sa mga kasambahay ninyo. Mas maganda pa yung pagkain ng aso, mas mahal pa yung pagkain ng aso kaysa sa mga kasambahay ninyo. Sa tingin nyo natutuwa si Almighty Father noon? Mas mahal ni Almighty Father ang tao. Mas importante sa Kanya. Baliwala ang kahit ano man, ang importante sa Kanya ang tao. Ang tao na buhay. Ang tao na may pananampalataya sa Kanya. At kahit makasalanan ang tao, tanggap niya yon. Basta lalapit lang tayong lahat kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Aaminin natin yung kasalanan natin. Magiging magpagkumbaba tayo. Kung may natutunan tayo na mali sa ating mga ninuno at nalaman natin kung ano ang katotohanan sa Bible, i-accept natin yung katotohanan sa Bible. Aaminin natin na nagkamali tayo. Lord, nagkamali ako ng paniniwala ko. Ito na yung nasa Bible. Ito na kinakausap mo na ako. Lahat tayo kinakausap ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit. If we read the Bible ng totoo, hindi yung puro pagpapakitang tao lang, hindi yung magpapayabang tayo. Hindi, naisulat ito ng pinaka mataas na pinag-aralan. Mayroon kasi kayo binabasa mga leaflets, no? Ito, mataas ang pinag-aralan nitong taong to eh. Itong paniniwalaan ko. Pero sinulat niya yon. Pero hindi yun ang Bible. Anong paniniwalaan nyo? Yung sinulat niya? O ang Bible? Inspired by the Holy Spirit itong Bible. Word of God to. Testimony ito ng mga tao na nauna na sa atin na nagtiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kailangan natin ng pananampalataya para ma-save tayo. Hindi natin kailangan ng pride, hindi natin kailangan magmayabang, hindi natin kailangan ng mataas ang pinag-aralan, hindi natin kailangan ng yumaman sa mundo na to. Hindi importante kay Almighty Father yon. Ang importante, makapag-ipon tayo ng kayamanan in heaven. Makilala ng lubusan yung tatay natin, si Almighty Father. At i-anchor natin yung life natin kay Jesus Christ dahil siya ang Savior and Redeemer natin. Kaisa-isa. Wala nang iba. Wala na tayong ibang pangalan na tatawagin. Hindi tayo susunod sa human tradition. Ang susundin natin, Bible. Yung sinasabi dito, babasahin natin mabuti, iintindihin natin. Paano natin maintindihan ng Bible? Hingin natin ang guidance of the Holy Spirit.
Sasabihin natin kay Almighty Father, Tatay, gusto kitang makilala. Ano ba talaga ang gusto mo na malaman namin? Sino ka ba talaga, Almighty Father? Jesus, tulungan mo kami. I-reveal ni Jesus lahat sa'yo. Kakausapin ka. Kakausapin ni Jesus yung puso natin, yung isip natin. Through the power of the Holy Spirit. Iga-guide niya tayo. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Merong mga signs, no? Araw-araw may signs na ibibigay sa atin si Almighty Father. Hindi ko lang alam kung nakaka-experience kayo, no? Na Almighty Father, tama ba itong gagawin ko? Bibigyan tayo ng sign ni Almighty Father. Iga-guide niya tayo. Para lalo tayo mapalapit sa Kanya. Kaya dapat maging grateful tayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Mahalin natin sila ng lubusan. Dahil mahal na mahal nila tayo. Hindi nila tayo ipagpapalit sa kahit ano paman. Dahil importante sa kanila tayo, yung kaluluwa natin, na makasama sila in heaven, yung tunay na family natin. Thank you, and God loves us all so much.